Nang sumara ang pintuan ng kondo ay bumalik si Eleanor sa kusina at tinawag ang kasama niya si Janice. Magkaharap silang naupo sa pagkainan upang kumain. Maaga silang nagtungo doon kung kaya naman hindi na nila nagawa pang kumain ng almusal bago umalis ng apartment. Hindi lang yun ipinaalam ni Eleanor kay Limbert dahil ayaw niyang pagalitan. Nagkatinginan ng mga maid. Wala naman silang pakialam kung kumain ng mga to. Tapos na rin naman silang kumain. Isa pa, ina naman ito ng isa sa mga amo nilang mag-asawa. Inalok sila ni Eleanor ng pagkain na magalang naman tinanggihan ng mga maid na minabuting tunguhin ang kanilang mga nakatokan trabaho nang matapos na nila yon ng mas maaga. Madam, ano po ang gagawin niyo sa loob ng master's bedroom? Napalingon si Eleanor sa boses na pumigil sa kanyang pumasok sa loob ng silid ng kanyang anak. Ilang segundo siyang nakatayo doon at nakatitig sa doorknob. Tanghali na yun at tapos nang kumain ng tanghalian ng lahat. Halos ay wala na ring trabaho ang mga maid dahil maaga nilang natapos. Napagod at naboard na si Eleanor na magtambay sa sala ng kondo kung kaya ang silid naman ng anak ang nais ng libutin. Napasok na rin niya ang ibang silid sa kondo. Bored na rin siyang pinagmasdan ng mga larawan sa album ng kasal ni na Limbert at Talia. Napatid niyang mga kapatid lang ng hilaw niyang manugang ang nagsidalo sa kasal nito ng kanyang anak. Napuno na naman ng panghihinayang ang kanyang katawan. Ngunit anong magagawa niya kung talagang tapos na yun? Kahit na mag-alboroto siya, hindi na maibabalik ang araw na yon upang makadalo siya. At kaya rin gusto ni Eleanor na pumasok ng silid ng anak ay gusto lang naman niyang makita ang silid ng mag-asawa. Wala rin naman siyang plano na galawin ang silid nila. Wala, gusto ko lang makita ang silid ng aking anak at ng kanyang asawa. Masama ba yon ha? Ilang segundo na tigilan ng maid sa mataring na boses na ginamit ni Eleonora. Bilang pagsagot sa kanya, hintayin niyo na lang po si Mr. Mondragon na dumating. Baka po kasi magalit siya kung marahang tinapik ni Eleonora ang balikat ng maid upang matigilan to sa kanyang mga sasabihin pa sana. Ipinagkit niya na ang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Binigyan niya pa ng assurance ang maid na kaharap. Don't worry, wala akong nanakawin na ikakapahamak niyo. Gusto ko lang makita ang silid. Kung gusto mo, samahan mo pa ako. Wala akong ibang gagalawin. Hindi rin ako magtatagal sa loob ng silid nila. Okay na? Napipilitan na tumango ang maid. Sa pakiramdam niya, kahit napigilan niya pa ang babae, wala naman siyang ibang magagawa. Buo na ang desisyon ni Eleanor na pumasok ng silid ng anak niya at asawa nito nakitang-kita sa kanyang muka. Ano ba naman ang laban nila sa kanya? Buti sana kung nandoon ang amo nilang si Talia na paniguradong hindi papayag sa gusto nitong gawin. Kaso lang wala naman ito ngayon. Sige po, napipilitang tura ng maid na nagpadala na ng message kay Limbert. Just in case may mawalay alam ng among lalaki na pumasok doon ng kanyang ina at hindi lang silang mga maid nilang kasama. Pinanindigan ni Eleanor ang kanyang sinabi. Sinuyod nga lang niya ang silid. Hindi siya nagbukas ng mga cabinet ng damit. Wala rin siyang anumang mga kagamitan sa loob na hinawakan. Tinignan niya lang kung anong itsura ng silid nila Limbert. Sobrang na-curious lang din naman siya. Ilang minuto lang siya sa loob noon at lumabas na rin kaagad. Muli siyang tumambay sa sala kasama ni Janice. Bago sumapit ang hapon ay nakialam si Eleanor sa pagluluto ng hapunan nila ni Limbert. Aniya, gusto niya itong pagsilbihan. Labag man yun sa kalooban ng mga maid na nakaredy ng putahe ng ulam, nalulutuin ay muli pang hinayaan na lang sila. Si Eleanor na gawin ito. Ang kanyang gustong inuutos lang din naman niya kay Janice. Huwag niyo na sanang masamain. Gusto ko lang naman na bumawi sa anak ko. Kung kaya naman sana tulungan niyo ako. Huwag niyo na sanang isipin na nagmamagaling ako. Siguro naman hindi lingid sa kaalaman ninyo na bata pa lang si Limbert, nagkawalay na kami. 2 linggo lang naman ako dito kaya pagbigyan niyo na rin sana. Muli na namang nagkatinginan ng mga maid. Gaya na nauna nilang madalas na gawin, hinayaan na lang nila si Eleanor at ipinaubaya sa kanya na gawin ng gusto nito. Sinigurado lang nila na nakabantay sila kay Eleanor habang nagluluto upang mapanatiling malinis ang inahanda nitong pagkain. Kahit na anak na si Limbert, puno pa rin sila ng duda at hindi pa rin sila buo ang tiwala dito. Baka mamaya bigla itong sumpungin ng sakit ng pagkabaliw na pihadong malilintikan sila sa amo. Oras na malaman itong hinayaan nilang mag-isang gumalaw ang kanyang ina, gayong ang dami nila doon. Walang ibang ginagawa. Welcome home, Limbert. Kamusta ang trabaho mo? Maligayang salubong ni Eleanor. Pagdating ng anak, nagulat si Limbert ngunit hindi na niya ipinakita yon sa ina. Nakalimutan yung nasa kondo niya nga pala ito. Maaga siyang nakauwi ng araw na yon.
kung kaya naman hindi na rin inabutan pa ng mahabang traffic. Ngumiti lang siya sa kanyang ina bilang tugon sa tanong nito at simpleng sinabing ayos lang naman siya. Pagkabihis mo ba, kakain ka na? Mabagal na sinunod ni Eleanor sa kanyang patungo ng kanyang silid. Nilingon na ni Limbert ang ina na halatang naiilang na sa ginagawa nitong pang-uusisa at saka umiling. Hindi pa, mommy. Mga 7:30 pa. Pwede na kayong mauna ni Janice kung gutom ka na. Tumangulang si Eleanor. Naku, hindi. Hihintay na lang kita. Kukunin ko na rin ang pagkakataon na ito para masabayan ka, Limbert. Hindi naman yun pinansin ng lalaki na tuloy-tuloy nang naging hakbang. Tahimik naman siyang pinagmasdan ni Eleanor, ang malapad na likod. Wala nang iba pang sinabi. Bumalik siya sa inupang sofa upang doon na magpalipas ng oras ng kanyang paghihintay na muling lumabas si Limbert ng kanyang silid. Alam niyang ayaw ni Limbert na kinukulit at paulit-ulit na pinipilit. Ugali nitong hindi na bago mula pa bata pa lang siya. Ang tingin ni Eleanor dito ay batang paslit ng mga sandaling yon na siyang nais niyang bawian. Tatawagin ko na lang siya mamaya. Bulong ni Eleanor na tila nasiyahan sa mga nangyayari sa kanila. Mabilis na lumipas ang mga araw na hindi minisama ni Limbert ang pag-asikasong ginagawa ng kanyang ina. Paunti-unti napapalagay ang loob niya kay Eleanor na tunay na malinis ang hangarin sa kanya. Bago umuwi ng bahay, tinatawagan na niya si Talia. Nang sa ganon, hindi na ito mangulit sa kanya kapag nasa kondo na siya. Bagay na mas marami siyang oras sa ina na makipagkwentuhan bago matulog tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. May time din silang magbonding na manood ng TV. Naiintindihan naman yun ni Talia na pakiramdam niya ay normal lang naman. Iniisip na lang niya na marami itong inuwing trabaho at ayaw magpaistorbo kung kaya naman busy siya pagdating ng kondo nila. Ni katiting hindi siya nagkaroon ng bahid na pagdududa sa ikinikilos ng kanyang asawa na may iba na palang nangyayari habang wala siya sa kanila na alam nitong labag sa kalooban niya. Naging smooth din ang photoshoot niya na bagamat nakakapagod at nakakadrain ng energy ay patuloy ang usad upang kunan siya ng mga larawan. 1 linggong matuling lumipas at gusto na niyang umuwi noon kaagad. Hello, Dos. Bakit ka naman napatawag, Aber? Mataray na sagot ni Talia. Isang hapon nang makita ang phone number nitong nakarehistro sa screen ng hawak niyang cellphone. Sinapian ka ba ng himala? Tumawa pa si Talia na masasari ng kapatid na agad niya narinig ang malalim na paghinga sa kabilang linya. Doon pa lang ay halata na itong pikon na kaagad sa kanyang ginawa. Tagumpay na naman siya. Nasaan ka, Talia? Nasa kondo ka ba ni Limbert ngayon? Seryosong tonong tanong nito na kaagad sa kanya. Napabangon ni si Talia sa mga sandaling iyon ay pabalandrang nakahiga sa kanyang kama at nagpapahinga. Inuunat niyang kanyang likod na pagod sa kakatapos na photoshoot. Marahan niyang hinilot ang laman ng binti niya na pakiramdam niya ay sobrang nangangalay ng dahil sa pagtayo. Wala ko doon ngayon, malumanin niyang sagot na tumayo at naglakad na patungo ng bintana ng kanyang silid na inuuko pa. Bakit mo naman natanong, Dos? May plano ka bang pumunta ngayon doon? Tapos na rin siyang kumain noon kung kaya naman maluwag ng kanyang oras na hawak at nakakapag-cellphone na. Kung hindi pa siya tapos, malamang ay hindi niya yun magagawang sagutin agad. Pasalamat na lang din siya na okay ng schedule niya. Nasaan ka kung ganun? Muli pang usisan ni Dos na ginantihan siya nang hindi sagutin ng mga tanong niya. Nais pa sanang ipilosopo ni Talia ang kapatid ngunit baka mapikon lang ito kung gagawin niya yon. Minabuti na lang niya na sagutin ng maayos ang tanong nito. Mukhang meron siyang ibang sasabihin. Nandito ako ngayon sa Puerto Princesa. May photoshoot ako. 1 linggo pa ako mananatili dito. Matino niyang sagot na ikinataas na ng isang kilay. Bakit ba? May problema ba, Dos? Ano yun? Natahimik ang kapatid ng ilang segundo sa kabilang linya. Yung tipong pasuspense pa talaga sa kanya. Yun ang ayaw niya kay Dos. Yung tipong kung kailan natatkanay saka pa niya bibitinin. Hindi gaya ni Uno na direct sa point. Walang anumang paligoy-ligoy. Kung may kailangan itong sabihin, ay sinasabi na kaagad ng walang kaba. Nasa bansa na sina mommy at daddy. Dumating na sila kanina. Hinintay ni Talia ang sasabihin pa nito, ngunit hindi na yun nasundan pa. Tapos, ano connect ang ginagawa mo pagtawag sa akin ng pag-uwi nila? Halatang pagkaasar ni Dos sa kabilang linya ng pamimilisopon ng kapatid ng babae. Nainis na nga siya sa istorbong dulot noon sa kanyang ginagawa. Dadagdagan pa yun ng kanyang kapatid na manhid ata. Malaki ang connect sa'yo dahil patungo sila ngayon sa condo unit ni Limbert. Sa nariniging natatarantang nalalaki ang mga mata ni Talia na nahigit ng kanyang paghinga. Sila? Pupunta ng kondo? Bakit naman nila gagawin yun? Huling natatandaan niya, itinakwil na rin siya ng ina. Ha?
Bakit? Anong gagawin nila doon? Sunod-sunod niyang tanong na para bang alam yun ni Dos. Nasaan bang utak mo? Napunta na mula na magkaroon ka ng asawa, Talia. Sa talampakan na ba? Malay ko rin ba? Baka sa boses ni Dos ang pagkainis. Hindi yon pinansin ni Talia na kaagad sumilig sa isipan na magiging reaksyon ni Limbert oras na malaman niyang patungo doon ng kanyang mga magulang ngayon. Malamang ay bibisita si mommy at daddy sa inyo. Gusto nilang malaman kung kamusta ka doon. Wait, wala nga ako doon. Si Limbert lang ang naroon. Ano naman kung siya lang? Sana, sapakin siya ni daddy dahil ang kapal ng mukha niyang pakasalan ka. Dos! Irit na ni Talia na alam ng ibig nitong sabihin sa kanyang litanya. Nagbibiro lang naman ako. Kung makasigaw ka, akala mo may masama na akong ginawa sa asawa mo. Humanda ka talaga sa akin kapag ikaw ang nagkaroon ng asawa. Aapihin ko yon, makikita mo. At bakit mo naman naapihin? Inapi ko ba ang asawa mo? Ayusin mo ngang pananalita mo dyan. Natawa na lang si Talia dahil daman niyang pagiging affected nito sa binitawang pagbabanta niya. Napaka-OA mo. Kung matino naman ang magiging asawa mo, bakit ko naman siya apihin ha, Dos? Hindi to sumagot na para bang may malalim na iniisip. Magdiwang ka na rin, Talia, dahil ibig lang din sabihin noon na pupunta sila'y tanggap na nilang may asawa ka na, lalo na sa part ni mommy. Kaya sana matino talaga yung naging asawa mo sa pagharap. Umismid na si Talia. Kung makapagsalita ang kapatid, akala naman ito hindi matino si Limbert. Oo naman, saka kilala na siya ni Daddy mula pagkabatang matino at responsable. Swerte ko, hindi ba? Hindi pinansin ni Dos ang kanyang huling tanong. Halatang hindi ito interesado sa kanyang sinabi. At dahil tahimik ito, na-imagine ni Talia kung anong itsura ng kapatid na paniguradong nakangiwi noon. Kailan bang balik mo? Sasabihin ko bang wala ka doon? Ikaw nang bahala. Sabihin mong nasa photoshoot ako. Baka nandun na yun sila. Kanina pa kasi sinabi ni Uno sa message. Late ko na ring nabasa. Huminga na ng malalim si Talia na bagamat napaawang ng kanyang bibig, malamang ay naroon na nga iyon sila. Gusto pa naman sana niya mabigyan ng warning ang asawa sa biglaang pagbisita ng mga magulang niya. Paniguradong magugulat ito dahil wala man lang silang anunsyo bago pumunta sa kanila. Weekend pa naman ngayon, paniguradong nasa kondo lang nila si Limbert at namamahinga. Kaya kailangan niya rin itong paghandain para naman hindi siya mabigla. Mabuti sana kung nandun siya at pwede niyang i-handle ang kanyang mga magulang nang siya lang. Nakaramdam pa siya ng pag-alala na baka mamaya sumbatan pa ng mommy niya ang asawa. Nang maisip ito ay bigla na lang siya ng problema. O sige na Dos, tatawagan ko na lang si Limbert na makapaghanda ng kanyang sarili kahit na paano. Okay, sagot ni Dos na siya nang pumutol ng kanilang linya. Nangangatal ng mga daliri na dinayal ni Talia ang number ng kanyang asawa. Kung kanina ay relax siya, sa mga sandaling yun ay sobrang nag-aalala na siya sa biglaang pagbisita ng mga magulang niya. Baka mamaya hindi makaya ni Limbert, i-handle ang ina niyang si Althea. Kampante siya sa amang si Renz. Yun nga lang binubulabog ang kanyang utak pagdating sa ina lalo na sa huling encounter niya dito. Sagutin mo naman Limbert, tulog ka ba? Asar na tanong niya ng ring lang ng ring ang phone nito. Baka nga tulog siya dahil bumabawi sa mga naging puyat niya sa pagising niya ng maaga. Dagdag Talia na kinagat ng labi na roon ay mas lalong nag-alala sa kanyang asawa. Lingid sa kaalaman ni Talia ay busy na busy ang mag-inang Eleanor at Limbert ng mga sandaling yon na nasa veranda ng kondo nila at masayang nagkwekwentuhan. Binabalikan nilang nakaraan noong batang pastit pa lang si Limbert. Si Eleanor ang panayang kwento habang tahimik lang naman na nakikinig si Limbert sa ina. Yun ba ang pangyayaring sinasabi nito ay hindi niya matandaan. Ngunit may mangilan-ngilan sa mga okasyong naalala ng kanyang murang isipan. Napagtanto ni Limbert na anuman ang mangyari, kahit nakamuhian niyang ina, may bahagi ng kanyang pagkatao na kurugtong pa rin nito. Hindi niya mapigilang mapatitig na sa mukha nito na bakas ang saya habang nagsasalita. Hindi niya tuloy mapigilang isipin na marahil kaya nagawa ng inang bagay na ginawa nito noon ay dahil nagmahal lang siya. Kagaya niya, sobrang mahal lang niya si Talia. Gayunpaman hindi pa rin niya dapat na itolerate ang maling ginawa ng kanyang ina. Sa pakiwari niya ay masyadong nasobrahan lang nakabaliwan ng ina. Kaya naman sobrang proud na ako na nakaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Sa kabilang ng kakulungan ko, huwag kang mag-alala, babawi ang mommy. Hindi ko na ulitin pang pagkakamali ko noon. Alam ko medyo huli na, pero batid kong may oras pa naman hindi ba? Saka gusto kong makaklose ang asawa mo. Wala na rin naman akong magagawa kung hahadlangan ko pa yon. Masisira lang ang relasyon nyo. Ayaw ko naman na maging masamang biyanan sa kanya.
Maniwala ka sa akin, Limbert. Iko-close kong asawa mo. Nasa silid ni Limbert na iwan ng kanyang phone kung kaya naman, hindi niya marinig ang malakas ng vibration nang dahil siya paulit-ulit na pagtawag ng asawa niya. Baha na rin ang mga message noon na hindi niya magawang makita dahil kampante siya. Nasanay kasi si Limbert na sa mga ganong oras ay hindi na sila nag-uusap ng asawa. Kanina pa yung tapos. Kung mag-uusap man sila sa chat na lang yun. Kaya naman malakas ang loob niya at kampante siya na okay lang ang lahat ng hapong iyon na kagaya ng mga nagdaang araw. Ni hindi siya tinubuan ng katiting na kaba habang pandalas ang pag-aalala ng asawa niya. Saka palang napukaw ang atensyon niya na sumungaw ang ulo ng isang maid sa pinto ng veranda upang kunin ang atensyon niya. At ipaalam sa kanya na may naghahanap sa kanyang mga bisita nila ngayon. Mr. Mondragon, may bisita po kayo. Untang na isang maid na ikinalingon na ni Limbert sa likuran niya. Nagtatanong ng kanyang mga mata upang hintay na sagutin ang naging katanungan ni Limbert sa kasambahay. Sino? Tanong ni Limbert nang hindi sumagot ang maid. Wala siyang inasahang pupunta doon ngayon. Kampante pa rin na hindi man lang tumayo si Limbert upang silipin ko sinong tinutukoy ng maid niya. Ang sabi po nilang mag-asawa ay parents-in-law mo raw po sila. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa na nangangatog ng mga tuhod na napaahon si Limbert sa kanyang upuan na marinig niya yon. Animoy bombang sumabog yon sa kanyang pandinig na sandaling yon. Magulang ni Talia? Bisita niya? Pumunta sa kondo nila. Hindi ba nila alam na wala doon ang asawa? Pinapasok ko na po sila sa sala. Muling pasabog na dugtong ng maid na muli na namang sumulyap kay Eleanor. Nagaya ng anak ang naging reaksyon sa narinig. Hindi siya tanga para hindi malaman kung sino to. Ang isipin pa lang ni Limbert na haharapin ng mag-asawa pagkatapos ng mga nangyari. Tapos ay wala pa doon si Talia ngayon ay parang biglang nawala na siya doon ng lakas na maglakad. Nilingon niya ng inang nakatingin lang din sa kanyang mukha na para bang hinahanapan ito ng sagot. Ang kanyang naging reaksyon na para bang takot siya sa mga salmeda. Hindi siya takot. Mataas lang ang kanyang respeto sa kanila. Isa pa hindi niya alam kung paano pakikiharap ang gagawin niya. Batid ni Limbert na narinig ng inang sinabi ng maid. Hindi niya mabasa ang mukha nito pero nag-aalala siya na baka mamay biglang gumawa ito ng eksena. Hindi niya yun mabasa ng dahil sa pagiging blanko nito. Kung kanino'y maligayang nakarehistrong mukha sa ina, ngayon ay tila maasim yun. Hindi lang umasim, sumeryoso to. Mom, dito ka lang ha. Hindi mo kailangang lumabas. Haharapin ko lang sila, please. Hindi na rin ni Limbert tinintay ang magiging sagot ng ina at mabilis na siyang lumakad upang harapin ang mga magulang ni Talia. Nilalakasan niya na lang ang loob na makikinig ang ina. Hindi siya nito ipapahiya sa harapan ng mga salmeda. Kahit nakalahati sa utak niyang nagsasabing gagawa rin ito ng gulo. Kulang na lang ay lumabas sa kanyang nanunuyong lalamunan ang puso habang papalapit sa sala ng kondo. Naroon ngang mag-asawa, nakaupo sa sofa habang gumagalang mga mata sa kabuuan ng tirahan nila. Naabutan ni Limbert ang tagpong nakatitig ang kanilang mga mata sa kanilang malaking wedding portrait. Hindi po kayo nagsabi na pupunta ngayon dito. Hindi po tuloy ako nakapaghanda. Sabay na napalingon si Althea at Renz na pinagmula ng tinig. Nanatiling seryoso ang mukha ni Althea. Samantalang nginitian naman siya ni Renz at kapag dakay nginitian. Kinuha niyang kamay nila upang mag-ables. Hindi naman binawi ni Althea ang kamay niya, tinayaan lang si Limbert gawin ang nais niya. Nadala na sila ng maid ng juice na maiinom. Hindi mapakali si Limbert habang nasa harap pa rin sila. Wrong timing po kayo. Wala po dito si Talia ngayon. Pangungunan niya na kahit hindi pa sila nagtatanong. Hindi niya magawang tawagin direct ang mommy at daddy ang mga biyanan dahil parang hindi niya kakayaning gawin. Saka na lang kapag payag na. 1 linggo pa po bago siya makabalik dito. Mabuti naman at hindi mo siya pinigilan na gawin pa rin ang gusto niya kahit nakasal na kayo. Si Althea na sinipat muli ng tingin ng tirahan ng kanyang anak. Hinawakan ni Renz ang kamay niya at pinisilyon. Opo, hindi ko po hadlangan kung anong gusto niyang gawin. Hahayaan ko lang po siya hanggang magsawa siya. Nandito lang po ko palagi sa likod niya kung kailangan niya ng baka patalalay. Hindi na muli nagsalita si Althea na natili nakangiti si Renz sa kanyang unang manugang. Batid niyang hindi nito pababayaan ang kanyang unika iha dahil alam nito kung gaano kahalagang anak. Ayos lang iho. Dumalang naman kami upang tingnan kung kamusta ng kalagayan yung dalawa. Kapag bumalik na siya, maaring sabihin mo sa kanyang bumisita kay sa villa, lunch or either dinner. Si Renz na tumayo na tinlahad ang 2 malaking paper bag na halatang pasalubong nila yon dala. So paano, hindi na rin kami magtatagal. Pagod pa kami sa biyahe. Uuwi na rin kami kagad at kailangan na rin na magpahinga. Kalmadong boses na sambit muli ng kanyang biyanang lalaki na hinarap ang asawa. Tayo na dyan, Althea, tara na. Aniya pa sa asawang tinatamad upang umahon sa upuan ng sandaling ito
Nakahinga ng maluwag na nakaunti doon si Limbert, ngunit hindi pa rin lubusan yun dahil inaalalang ina. Baka bigla itong lumabas at makita nila. Tsak na malaking gulong mangyayari kapag naganap pa yon. Sige po, sasabihin ko po kay Talia na dumaan kayo.